ang pinaka main text dito sa ating pag-aralan ngayon sa Aklat ng Mga Gawa, Tres 19, ganito pagkasabi. Kaya nga mga sisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out. So, magandang umaga mga kapatid. Ang ating mensahe ngayon ay tungkol sa conversion. So, mayroong nagsasabi, mayroong mga nangangaral ditong isa sa mga kaibigan ko, pastor ng Emmanuel Methodist na nagsabi, Pastor, tatlong na na-convert ko dun sa inyo banda. So, paano mo na-convert? Pinataas ko yung mga kamay, yung mga tatanggap. At pinagpunta ko sa aking harapan, tumanggap naman sila. So, converted na sila. Ano ba talaga ang conversion? Ito ba'y kailangan talaga? Ang sabi dito, conversion is necessary. Salvation is requirements. Requires salvation. Requires conversion. Peter told the people. So, sa mga tao na sila ang pumatay sa ating Jesucristo, sinabihan ni Pedro na kailangan nilang, ang binasa natin kanina, ay magsisisi at magbalik loob sa Panginoon. So, conversion. They must be converted first to magtatalikod. No? Mga balik loob upang mapawi ang kanilang mga kasalanan. So, yun pala, hindi lang yung pagtaas ng kamay, kundi pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Now, Jesus said conversion was necessary. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagtuturo na ang pagtatalikod sa lahat nating mga pagkakasala ay kailangan sa ating kaligtasan. Matthew 18. Ayan yung muna po mga kapatid, aking babasahin. 1 hanggang 3. Ito sabi, nang oras na yaon ay sinapit ang mga tagad kay Jesucristo na nagsabi, sino nga baga ang pinadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban kayo yung mga magsipanumbalik at maging tulad ng maliit na bata sa anong paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So mismo ang ating Jesucristo ay tinuruan tayo na tularan natin ang mga bata. Mga bata walang balisya. Wala sa kanilang mga puso at kanilang isipan ang paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Jesucristo. So ang nais ng Diyos ay sa ating pagtalikod sa ating mga dating gawi o dating mga pagkakasala na paglakad ayon sa Ephesians chapter 2, tayo mga inaaring mga patay sapagkat tayo'y lumakad ayon sa lakad ng sanlibutan. So, ang nais ng Panginoon, maging tulad tayo ng mga bata na inosente. Walang kamalay-malay, wala sa kanilang isipan, wala sa kanilang puso, ang paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya at hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So, conversion, pagtalikod, pagbalik loob sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 14, ang tinuro ni San Pablo, 1 Corinthians, ang sabi dito, verse 20, mga kapatid, huwag kayong mga
mga pakababa. Oh, huwag kayong mga pakabata sa pag-iisip. So, tayo ay hindi na tayo mga sanggol. Ang ating namang mga pag-iisip ay hindi naman maging katulad ng mga bata. Ano bang mga isip ng mga bata? Ang mga bata, walang ibang hinahanap yan kundi masaya. Walang ibang hinahanap at ninanais yan kundi maging maligaya. Kaya nga minsan, kaya ang church natin talagang ating pinagpilitan, katulad kanina, ginawang paraan talaga. Salamat tayo na nandiyan si Sister Che, na talaga naman tinuturuan, ibinukod ang mga bata bago mag-start ang worship dahil ito ay makadistract naman sa mga ating mga pagsamba. So, makita natin ang mga bata na masayang-masaya. Ang iba, naakyat sa puno, hindi alam, mga laglag pala, hulog pala. Gusto lang talaga sumaya. Ang nais naman ng Panginoon, huwag naman natin gayahin yung isip ng bata, magkapakabata, na tayo naman ay takbo-takbo kung saan papunta. Hindi natin nakikita ang mga panganib sa ating kapaligiran sapagkat ginaya natin ang bata. Pati sa pag-iisip, pagkikilos. Yan po ay ano lang yan, kahawi. Hindi talaga yung real, no? Figurative. Pag sinabing ang galing man namang tulog ko kagabi para akong bata, mahimbing ang aking pagtulog parang sanggol. Huwag mong sabihin naman na ang pagtulog mo kagabi ay parang sanggol, nagtimpla ka rin ng malaking didi upang buti puno ng gatas at tumidi ka rin. Kasi ang sanggol, gano'n eh. Hindi ibig sabihin na gano'n. Kundi ang bata ay trusting God. Lagi silang children are learning, katulad kanina. Lagi silang natutunan kaysa kanilang teacher, Sister Sheila. Hindi katulad, sino daw yung tunay na Diyos? Yung nag-answer o sumagot sa dalangin ni Propeta Elijah. So, hindi katulad ng mga bato, mga kahoy. So, natutunan nila yun, silang sumagot. Ang dais ng ating Kristo ay makatulad tayo ng mga bata. Trusting and learning. Hindi yan ang ating mga anak, mga apo ay ating tinuturuan. Huwag tayong sumama sa hindi nyo kakilala. Sumama lang kayo sa inyong mga nanay, sa inyong mga lolo't lola. Oo, kagad ang sagot niyan. Dahil sila ay trusting and learning. Kaya ang nais ng Diyos ay makatulad tayo, ang ating pagkilos mga aksyon sa ating buhay Kristiyano ay tulad ng mga bata na walang malisya, walang pag-iisip na paggawa ng mga kasamaan na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Thank you for this second, itong pangalawang invitation ko yata dyan. Pinag-aralan kong, nireview ko yung kasi, yung mga dati kong, malikot pala ako habang nag-mensahe ngayon. Pinipilit kong, gusto ko nga lagyan ng busal na dito para hindi na ako maglingon. Pwede kaya yun. Ako rin nakapuna noon, Brother Nel, na malikot pala ako pag nag-mensahe. Kasi yung paglikot, isa din yan sa kinukunan ko ng parang makapag-isip akong mabuti kung naglilikot ako. Kaya makita mo yung mga preacher, mga young and dynamic preacher, lumalakad pa yan. Kasi humuhugot yan ng sunod na sasabihin. So, pero pinipilit ko na baguhin ko yung style niyan na ko rin. Gusto kong i-correct tulad ng bata na lagi lang umaasa sa direkta ng kanilang mga magulang, mga lolo at lola at mga kamag-anak. Next. So, number 2, both God and man have a part, na doubling in conversion. So doon pala sa ating pagbagong loob, pagbalik mo
sa Diyos ay hindi lamang gawain ng isa. Ang sabi sa turo noong pinapanood kagabi sa Cheese sa Santa Rosa, ang ating kaligtasan ay kay Kristo lamang. Ibinigay niya ng kumplito yan. Sumampalataya ka lang sa Panginoon sa Kristo, hindi na kailangan kung ano-ano man. Bautismo, ano pa man. Bigay ng Panginoon yan, kumplito. Hindi mo na kailangan babayaran yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi sa ating pag-aaral ngayon, ikaw, ang Diyos, at ang Espiritu Santo mamaya ay mayroong part sa ating pagbalik loob sa Panginoon. Both God and man have a part in conversion. In 1 Corinthians chapter 3, verse 9, sabi dito, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So tayo kamanggagawa ng Diyos, tayo din ang bukid, tayo ang tinaniman, tumatanggap ng salita, binhi ng Diyos sa makatuwid bagay ang salita ng ating Panginoong Diyos na buhat sa banal na kasulatan. Tayo din ang gusali ng Diyos. Ang gusali ng Diyos. So tayo ang bukid, tayo ang tumatanggap ng binhi, tayo ang gusali ng Diyos. So ang parte, both God and man have a part in conversion. Tayong katawan ni Kristo, tayo ang binhi, tayo ang bukid, tayo ang building, gusali kung saan ang Diyos ang nagmamay-ari. So parehong mayroong tungkulin. So sa 1 John chapter 3 verse 16, sabi dito, dito'y nakilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. So, may parte tayo talaga sa pagbabagong loob, pagbabalik natin sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi yan kanina, dito'y makikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At nararapat din nating ibigay. Saan natin ibigay? Sa ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So hindi lamang sa akin, kundi para sa ating mga kapatid. So mayroong involvement tayo, partisipasyon tayo doon sa pagbabagong loob para sa Panginoon. Okay. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ito yung sinasabi niya kagabi, pero sa verse 8 lang siya nakapokus. Tingnan natin. Punit yung aking episo. Tingnan ko dito sa cellphone na. Ang sabi sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So sana ang ating parte dito? Yung grace, mga kapatid, yan ang parte ng Diyos. Grace is God's part. Tapos yung parte naman ng tao, yung faith. Yung pananampalataya, yun naman ang ating part. So sumampalataya ka, sa verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpupuri. Number 10, sapagkat tayo kanyang gawa na
nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So mayroong hinihanda ng Diyos sa una pa man, nung una pa man, yung paggawa ng mabuti na siya naman nating lalakaran. So grace is God's part, then faith and obedience ay sa atin naman yung parte. Yun naman ang ating gagawin. Yun ang ating parte sa kaligtasan natin. Matthew 3:15, ang sabi dito, for these people, hearts is wax gross. Tagalog na lang. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ibinigit ang kanilang mga mata, baka sila ay magkakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ang kanilang mga tainga at mga kaunawa ang kanilang mga puso at muling mga balik loob. Ano daw? At muling magbalik loob. Converted. At sila ay aking pagagalingin. So may parte tayo. Kaya ang conversion is required for salvation. Okay? Number 3. 3 necessary points of conversion. So mga puntos mga kapatid, may mga puntos, 3 puntos na kailangan ang conversion para sa ating kaligtasan. Kung makita natin ang Acts chapter 8 verse 37, anong sabi doon? 8:37. At sinabi ni Felipe, kung mananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. So yun ang mga puntos na kailangan tayong sumampalataya. Sumampalataya na pagkano kalaki? Small? Yung faith na kailangan? Medium? Large? XL, double XL, triple XL? Sumampalataya ka ng buong puso. So may requirements. Unang puntos ay sumampalataya ka excuse me po, ng buong puso. Hindi yung hapyaw-hapyaw lang. So yun ang unang punto na kailangan sa ating conversion para matamo natin ang tunay na kaligtasan. So, Romans chapter 6 verse 8:1. Your manner of living must be changed. Yun ang pangalawang necessary points of conversion. Na ang ating pag-uugali ay kailangan nating baguhin, palitan. Ano ba yung pag-uugali natin? Yung living natin. Romans 6. Sa 1. Sabi dito, ano nga ba ang ating sasabihin? Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay magkapagpanagana? You see? Ano ba ang ating gagawin daw? Magpatuloy ba tayo? So mayroon siyang ginalakaran na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay magpanagana? So mayroon tayong babaguhin. Yung manner of living must be changed. At huwag namang mangyari tayo'y mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay para riyan? So tayo mga patay na sapagkat itong sulat ni San Pablo ay para sa Kristiyano ng Roma, sila'y baptized na. Lalo na dito sa chapter 6 na ito. Sila'y mga baptized na. Kaya dapat, kung ang dati natin patapos tayo sa milalim sa tubig ng bautismo, ay ang manner ng ating living
pamumuhay ay babaguhin na. Hindi na yung dating nilalakaran natin. Tayo itinuturing na kaaway ng Diyos, itinuturing tayong mga patay sapagkat lumakad tayo na naayon sa sanlibutan. Ephesians chapter 2. Okay? So, number 3 is your state of living or state of relationship must be converted. Ephesians chapter 2. So, babaguhin natin ang state of relationship natin. Babaguhin rin natin. Ephesians 19, ganito pagkasabi, no? Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa, ang mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng ginasaligang mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Pato sa panulong. Kaya yung ating state of relationship na doon tayo naghihumaling sa ating mga nilalakaran na takbo ng sanlibutan, kailangang babaguhin na natin. Dahil hindi na tayo mamamayan ng sanglibutang ito, kundi tayo'y mga maglalakbay. Tayo'y mga hindi nag-iba ng ating Panginoon Kristo. Tayo'y mga kababayan na niya. Kababayan at inaring anak. At inaring banal. So dahil tayo'y inaring anak, tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kasama ang tagapagmana ni Kristo na ating Panginoon. Next, it is much like a marriage. Katulad ng isang mag-asawa. If you fall in love, that is change of heart. Dati inis na inis ka doon sa isang magandang binibini na crush mo, pero kung umibig ka na talaga, fall in love ka na, ano yon? Change of heart. Yung inis mo doon na sobra umarte, kiri kumilos, kinding-kinding, ayaw mo yung mga nakisalamuha siya doon sa ibang mga BI, ano ba yung BI dyan sa mga bad influence? Subalit, ikaw ay umibig sa kanya. Ano yon? Change of heart. Pangalawa, you are willing to leave home. Handa mong iwanan ang iyong pamilya, mo yung kamag-anak, ang iyong mga magulang, ang iyong kapatid, ang iyong mga tiyahin, lola at lolo, para sumama ka lang doon sa iniibig mong isang binibini. You are willing to leave home, change of life yun. Change of life. Bakit? Iwanan mo nga yung bahay mo eh. Hindi mo alam kung anong patutunguhan mo. Tulad ni Abraham. Dahil pinalitan mo na yung buhay. Ito, number 3 is speak the wedding vow. Kung kayo na ay hantong nandoon sa kasalan, yung apelido mo maiba na eh sa mga babae. If you speak the wedding vow, apelido mo ay De La Cruz, kung si Brother Neil ang iyong napangasawa, bautista ka na. So ano yun? Change of relationship. Nabago na. Ganon din sa ating pagkaanak ng Diyos. Hindi ka na anak ng lupa. Hindi ka na anak ng waiting. Hindi ka na anak ng tipaklong. Kundi anak ka na ng Diyos sapagkat nagbago ka na. You are already converted. Iniwan mo na ang dati mong pagkatao. Iniwan mo ang dating nilalakaran mong nagpatuloy ka paglakad noon. Doon sa paglakad mo sa daan na hindi ka lugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Patuloy ka lumakad sa kadiliman at sa ligaw na landas, pinalitan mo na lahat ngayon yan. Ang iyong puso ay pinalitan mo ng pusong makadiyos, willing to leave home, change of life, then change
of relationship. Yun ang conversion. Number 4, being converted is much the same nitong dalawang kasunod nating mga pag-aaralan. Pareho lang to, no? Sa Romans chapter 10 verse 9, you hear the gospel of Jesus Christ, then you believe it, you accept it, have faith that is change of heart. Kung dati nainis ka na mayroong sa Bisaya pa may nagsangyaw sa inyo, may mga nagdala na mabuti balita sa inyo, mainis ka noon. Mainis ka pa rin, pareho lang yan. Bumalik pa rin. Bumalik pa rin. Ano ba yung dala-dala nyo? May saing ba yan? Inis na inis ka. Pangwarta lang yan ang pastor ninyo. Binabayaman lang ninyo ang pastor ninyo. Inis na inis ka. Sa oras na patuloy mo pakinggan, sapagkat ang pananampalataya ang nagmula sa pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung tinanggap ang ebanghelyo ng ating Jesucristo. You believe it, have faith it, that is change of heart. Binalitan na yung iyong puso. Yung dating matigas na puso na ayaw tumanggap ng mga salita, na maamong salita ng Diyos, na magpapabago sa iyong buhay, magpapabago sa iyong espiritu, magpapabago sa state of living, state of life, and relationship. Tinanggap mo ang lahat. So, nagkaroon ngayon ng change of heart. Sa Lucas 3:3, your need for repentance, so change your life. You change your life to the way of righteousness. So doon sa pagsisisi mo, repentance is turning away from Satan to God, from darkness to light, from power of Satan to the power of God. Wala nang atrasan. Dahil binago mo ng sarili mo, nabago ka na ng Diyos. Kaya sa iyong pagtangkap sa Ebanghelyo, so may lalim ka sa tubig na bautismo, na bagong buhay ka na. You change your life to the way of righteousness. Yun na yun ang pinaka-conversion. Converted ka na, tunay na converted ka na. Nagbago ka na. Inari ka na niyang anak. Inari ka ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Inari ka ng kababayan. Inari ka ng kapatid. Pare. Tulad ni Melchizedek. Pare ka na tawaging isang king. Kaya ganun po mga kapatid ang conversion. So kailangan po yung conversion. Kung balikan natin, Jesus said conversion was necessary. Number 2 is both God and man have a part in conversion. 3 is 3 necessary points of conversion. Yung pagpalit ng ating puso, manner of living, then your state of your relationship must be converted. Number 4, it must like a marriage. Tulad ng isang nagdesisyon ng mag-asawa. Mag-asawa ka na. So, thank you din sa turo ni Brother Richard Impirado na counseling. Napagandang lesson yon. So, nandoon yung 5 secrets kung paano maging masaya ang isang mag-asawa. Nandoon yung softness, understanding, forgiveness. Ano ba yun? Communication, then touching, physically. Himas-himas, sa Bisaya pa, hapuhap, touching. So, napakaganda. Dito, kung pupunta ka na dito, nag-decide ka na to fall in love, so that is change of heart, no?
willing to leave home, change of life, then speak the wedding vow, change of relationship. Hindi ka na single. Kung si Brother Richard, pinado pa, hindi ka na single. Married ka, hindi ka na single. So, napakaganda mga kapatid. At sana po ay mayroon tayong napag-aralan ngayon. At maraming salamat. At being converted is much the same, no, sa ating binasa kanina. So, yung relationship to God by being baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, yun na yun ang pinagmula